So, yun ang mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayon 2025? Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang installment at yung kung meron silang rebate. Okay, so sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Pero sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At dun sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So, yun ang sa lahat ng mga naghahanap ng presyo. Ayan, sa mga nagtatanong, ito yung presyo niya. Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash on the spot, pero meron yung discount. Pagdating kay Rusi, humingi na lang kayo ng discount. Alam ko, mga 2,000 yata yung binibigay nilang discount. So, kung 75 to, magiging 73 na lang. Malay naman natin, di ba? Pero yun na nga, lalagay ko na lang din dyan yung installment nila, yung kanilang rebate, dyan sa screen nyo, para at least malaman nyo kung magkano nga ba at kung sulit nga ba ang presyo nito. Ayos na ayos siya. At yun na nga, para dun sa lahat ng mga nakagamitan ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. No, I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. So get out my way, I'm here to stay. You can try another day, yeah. 'Cause I love the taste of winning the race, gold medal first place, yeah. Never gonna stop till I'm chilling. So, yun nga ngayon 2025, nakita na rin natin itong Blink 150 EFI. So, tama po kayo, EFI na po itong Blink 150. So, meron silang dalawang version. Merong isa na Blink 125, yun yung carb type. And itong 150 natin is EFI na siya. Pero same lang din naman daw yung itsura nung 125. So, bablog pa rin natin yon kapag meron silang available dito. Kasi na-release na nung nakaraan. Okay, so ngayon, ito yung itsura niya. Meron tayo ditong kulay black and then may lining siya dito or mga decals na kulay red. Meron din siyang kulay red dito. So, meron dito sa side na to na parang pa-X yung design niya. So, side stand natin doon sa mga gusto or mga nagtataka kung bakit nga ba 150 tapos ang liit ng motor. Goods yun, di ba? Para doon sa mga gusto ng maliit yung motor or yung compact lang. And 150cc, medyo mabilis talaga to. So, hahabol din siya. Pero syempre, kung gusto nyo, ito yung beginner bike nyo, ingat tayo sa daan. Okay? So, side stand natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, goods naman. Yung ating side stand dito, meron din siyang extension ng paa niya. So, meron din tayong kulay board dito. And, ayan, 5'2" yung ating height. Ayan, medyo tingked tayo. Alam naman natin yan. Pero, manageable naman yung ating motorcycle. Magaan din siya. Tapos, yung itsura niya talagang compact na compact. Alam nyo naman kung ano yung kamukha na ito. Pero, yun na nga, nagkakatalo lang din sila sa design and sa looks. Okay, sa presyo din. So, ayan. Yung kanyang shock. Ayan. Saktuhan lang. Sa likod. Medyo matigas na sa likod. Hindi ko lang alam kung adjustable siya or ano. Pero, ayan, oh. Ang lakas ng preno nito. Oh. Pati sa likod. Turning radius niya, malawak din. Sobrang lawak din na ito. Ayan, oh. Tatama na siya. Tapos sa legroom natin, malawak din or meron pa tayo rito ng space and then meron din tayong utility hook dito, meron tayong USB charging port para sa mahabang biyahe natin and then meron tayong digital panel para dito. Yan, yung kagandahan dito, digital na siya. Okay, so yan, sa ating OBR maluwag din, tapos malaki din yung ating foot pegs dito, kaya kahit malaki or anong size yung pwede nyo i-angkas dito, pwede. At kagandahan din, kung gusto nyo maglagay ng top box, pwede kayo maglagay dito, no? Lalo kung maglo-long ride kayo, pwede ang isang to. Maliit man siya, pero magaling. Or mataas yung CC niya, okay? So, ayan, sa tingin nyo,
sulit nga ba ang kanyang looks ngayong 2025, itong bagong Blink 150 EFI. So comment nyo naman yan. Okay, so center stand natin. Center stand, magaan ba siya? Magaan din naman siya. Ayos. Fast. I wanna change everything. I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free. I won't stop till I'm free. I won't stop, no. I won't let go. I won't drop, no. And I won't let go. I won't stop, no. I won't let go. Drop, no. And I won't let go. It's automatic, I'm always getting after it. If you ain't working, I don't understand what's happening. There's not enough time just to be imagining. You gotta take some action towards practicing. So, yun na nga, take 2 tayo, no? Take 2, okay? So, last time, nakita natin yung cyan color and kulay gray. Ngayon, nagustuhan ko talaga dito is yung mugs na kulay gold. And then, yung kulay gold na lining dito sa harap. Kulay gold na lining din dito o yung decals. And then, kulay gold din na emblem. Yan yung mga nagustuhan natin sa motorcycle na to. So ngayon, malalaman nyo na din kung 2 bulbs ba o 4 bulbs to. Sa screen nyo, makikita nyo kung ano talaga yung kanyang specs. Pero yun na nga, nasakyan na natin yung dalawang bagong ganitong kulay. So, side stand natin. Yun o, side stand. Maganda yung pagkaka-side stand niya. Gusto ko yung pagkakahiga eh. 5 to ang aking height, sakyan na natin. So, ano bang ating pakiramdam dito? Ayan. So, unang upo natin, or yung una agad natin na mararamdaman dito, is yung upuan. Goods para sa ating long ride, short ride, kasi malambot, hindi siya yung masakit sa puwet agad. At sa mga nagtatanong kung gaano kaganda ang shock niya, kayo na po ang humusga niyan, malambot siya. Sa likod din, ayun o, sa likod. Pwede nyo pang i-adjust yan, kasi nga adjustable naman yung ating likod. Turning radius niya malawak din. Saktuhan lang to para sa U-turn na hindi ka mabibitin. Ayan. So, sa mga rides naman natin, ayan, pwede tayo maglagay dito ng mga gamit pa. Tapos meron din tayo ritong additional na utility hook para sa safety yung ating mga gamit. Ayan. Yung ating paa, meron pa tayong space dito para sa ating legroom. Ayan, tapos yung position natin sa ating rides is naka-upright position naman din tayo. Ayan, so sa ating OBR, maluwag yan. Siguro kahit anong size ng OBR natin, pwede rito. So, yun lang naman, no? Sana nakatulong tong video na to sa mga nagtatanong. Ano nga ba talaga ang specs nito? Ito ay naka 2 bulbs lang. So, siguro, mali ko na lang din na nalagay ko dyan 4 bulbs or last time 4 bulbs. Kasi nagaya ko yung specs ni Adventure X. So, yun, pasensya na sa mga nagtatanong dyan. Pero, confirm din natin kasi alam ko talaga 2 bulbs lang din to. So, ayan, ang napansin ko lang din dito, medyo nahirapan ako pag si center stand. Ayan. Medyo matigas siya. Hindi siya yung katulad ng Adventure X na sobrang gaan niya is center stand. Ayos. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah.